Ang umaga sa lumang kubo ni Aling Belen ay laging nagsisimula sa isang alingawngaw ng pagod. Bago pa sumikat ang araw, ang kanyang mga buto na bawat isa ay tila may sariling alaala ng hirap ay nagrereklamo sa bawat galaw. Ang bubong na yari sa pinatuyong dahon ng nipa ay tagas tuwing umuulan. Ang sahig na kawayan ay umuugoy sa bawat akbang at ang mga dingding na pinagtagpian ng lumang sako ay halos humihingi na ng awa sa hangin. Si Aling Belen, 82 taong gulang, ay matagal nang nakikipagbuno sa buhay. Isang labandera mula pagkabata, nangulila sa asawa at nag-iisang nagtaguyod sa kanyang kaisa-isang anak, si Buboy. Bawat kulubot sa kanyang balat ay isang kwento ng sakripisyo. Bawat galos sa kanyang mga kamay ay patunay ng walang humpay na pagkayod. Ang tanging kayamanan niya ay ang pagmamahal niya kay Buboy at ang matamis na alaala ng kanyang yumaong asawa. Sa bawat dampi ng dahon sa maruruming damit ng iba, umaasa siyang ang kanyang anak ay makalaya sa ganitong uri ng buhay. Ipinangako niya sa sarili at sa Diyos na gagawin niya ang lahat upang si Buboy ay makapagtapos ng pag-aaral. Kahit pa ang kapalit nito, ang kanyang sariling kaginhawahan. Kumakaway ang simoy ng hangin sa kanyang muka. Nagdadala ng amoy ng lupa at lumang kahoy. Bumuntong hininga si Aling Belen. Ang tingin ay nakapako sa naglalakihang mga bahay sa kabilang kalsada. Hindi niya kailanman naisip na siya ay magkakaroon ng ganoong klase ng tahanan. Ang kanyang kubo, ang kanyang kanlungan, kahit ito'y halos gumuho na. Dito niya pinalaki si Buboy. Dito niya pinangarap ang mga pangarap. At dito rin niya hinayaang lumipad ang kanyang anak patungo sa hindi tiyak na kapalaran. Mayroong kirot sa kanyang dibdib, pighati, pagod, at isang bahay ng pag-iisa na matagal na niyang kinalaban. Isang umaga habang nagiinit ng kape sa kanyang lumang kalan, isang kakaibang ingay ang gumising kay Aling Belen. Makina, naglalakihang truck, ang boses ng mga nagtatrabaho. Sa labas ng kanyang bintana, sa tapat mismo ng kanyang kubo, isang malaking plat ng lupa ang unti-unting binubungkal. Nagtataka siya, ilang araw pa lang, may mga poste nang nakatindig at ang pundasyon ay unti-unting nabubuo. Sino kaya ang nagpapagawa niyan, Aling Belen? Tanong ni Aling Celia, kanyang kapitbahay, habang naglalabas sa poso. Ang laki-laki ng lupa at ang bilis ng paggawa. Mukhang mayaman ang may-ari ah. Hindi ko nga alam, Aling Celia. Hindi naman ako nakarinig ng usap-usapan. Sagot ni Aling Belen habang pinipiga ang isang basang kumot. Sana lang ay hindi sila maging masyadong maingay. Nahihirapan akong matulog. Ngunit sa loob-loob niya, may ibang damdamin ang namumuo. Paghanga, siguro, ay isang bahid ng lungkot. Ang mansyon na itinatayo ay kaibahan ng kanyang kubo. Malaking pader, makintab na materyales, at may bakod na yari sa matibay na bakal. Araw-araw, tila isang panaginip na unti-unting nagiging totoo ang mansyon. Binibisita niya ang lugar tuwing tanghalian. Nagpapanggap na naglalakad-lakad, ngunit ang totoo, pinagmamasdan niya ang bawat detalye. Pwede po bang magtanong, para kanino po bang itinatayo ang mansyon na to? Tanong niya minsan sa isang trabahador na abala sa paghahalo ng semento. Hindi ko po alam, inang. Basta bayad po kami. At sumusunod lang po kami sa utos ng boss namin. Sagot ng trabahador, walang interes. Bumalik si Aling Belen sa kanyang kubo. Ang puso'y may kakaibang bigat. Sino kaya ang kapalad-palad na titira sa ganoong klase ng bahay? Naisip niya ang kanyang anak na si Buboy. Hindi na ito nagpaparamdam kasing dalas ng dati. Ngunit alam niyang abala ito sa ibang bansa. Mula nang umalis si Buboy, isang beses lang siyang tumawag at sinabi nitong abala siya sa trabaho.
at malaki ang kanyang mga pangarap. Isang hapon habang papalubog ng araw at ang mansyon ay halos tapos na, may isang itim na van na huminto mismo sa tapat ng kubo ni Aling Belen. Bumaba ang isang matangkad at formal na lalaki. Nakasuot ang Amerikana at bitbit ang isang bouquet ng bulaklak. Nanliit ang mga mata ni Aling Belen. Pamilyar ang muka, pamilyar ang tindig. Ngunit ang pino nitong anyo, ang matikas nitong tindig, ay malayo sa kanyang huling alaala. "Inay?" Tawag ng lalaki, namamaos ang boses. Napatayo si Aling Belen. Ang basang damit na hawak ay nahulog sa sahig. Buboy? Anak ko?" Bulong niya, hindi makapaniwala. Lumapit si Buboy, yumakap sa kanyang ina ng mahigpit. "Inay, namiss ko po kayo." Umiyak si Aling Belen sa bisig ng kanyang anak. "Buboy, pinagpala ka ng Diyos. Akala ko hindi ka na babalik. Bakit ka naman biglang dumating? Anong meron?" Ngumiti si Buboy. Napansin ang mansyon sa likod nila. "May sasabihin po ako sa inyo, inay, pero kailangan nating pumasok sa loob." "Saan, anak? Sa kubo? Halika, magkakape muna tayo." Yaya ni Aling Belen. Hinila ang anak papasok sa kubo. "Doon po, inay," sabi ni Buboy. Itinuro ang mansyon. Napatulala si Aling Belen. "Anak, anong sinasabi mo? Bakit doon? May kakilala ka ba sa mga may-ari?" Hinawakan ni Buboy ang kamay ng kanyang ina. "Inay, tanda niyo po ba ang pangarap niyo? Ang pangarap nating lahat?" Dahan-dahang inakay ni Buboy ang kanyang ina, patungo sa gitnang mansyon. Lumapit ang isang security guard, ngunit bumati at binuksan ang gate para sa kanila. Pumasok sila sa malawak na hardin, patungo sa pintuan na yari sa matibay na kahoy. "Inay, ang bahay na to, para po sa atin at para po sa inyo yan." Natigilan si Aling Belen. Nanlaki ang mga mata. "Anak, anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba?" Ang mga sinag ng papalubog na araw ay nagpakinang sa kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. "Hindi po ako nagbibiro, inay. Ito ang bunga ng ating paghihirap, ang katuparan ng ating mga pangarap. Ito po ang ating mansyon." Napaupo si Aling Belen sa isang marmol na bench sa labas ng mansyon. Tila nawala ng lakas. Ang lahat ng pagod, pighati at mga alaala ng nakaraan ay biglang nagtipon sa kanyang isipan. Nakita niya ang sarili, bata pa, naglalabas sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang kanyang kamay ay halos namamagana sa pagkayod. Nakita niya ang kanyang asawa bago ito pumanaw, na nangangako ng magandang kinabukasan. Nakita niya si Buboy, maliit pa, nakaupo sa tabi niya habang nagbabasa ng aklat. Pangarap na makapag-aral. "Anak, paano? Paano ito nangyari?" tanong ni Aling Belen. Bumubuhos ang luha. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng hindi maintindihang kaligayahan. Umupo si Buboy sa tabi ng kanyang ina. Inakbayan ito. "Mahabang kwento po, inay, pero gusto ko pong marinig nyo ang bawat detalye." Nagsimula si Buboy sa kanyang kwento. "Naalala niyo po nung umalis ako? Nangako po ako sa inyo na babalik ako at sisiguraduhin kong hindi na po kayo maglalaba. Ang pangako pong yon ang aking naging lakas." Naalala ni Aling Belen ang araw na yon. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang anak. Ayaw nitong pakawalan. "Mag-iingat ka, Buboy, at huwag mong kalilimutan ng Diyos," sabi niya noon. "Noong una po, para po akong nawalan ng direksyon sa ibang bansa. Malayo sa inyo, inay. Malayo sa mga nakasanayan ko. Napakahirap po ng buhay. Nagtrabaho po ako sa lahat ng pwedeng pagtrabahuhan. Tagalinis, tagakarga, kahit ano po.
Pero sa bawat pagod ko, nakikita ko po ang mukha nyo. Ang mga kamay nyo na halos mawalan ng hugis sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo nyo para lang po kayo mapagtapos. Napahawak si Aling Belen sa kanyang mga kamay na ngayon ay nangangatal. Ang mga kamay na yon dati ay puno ng galos at sugat, ngunit dahil sa pag-ibig sa kanyang anak ay hindi kailanman sumuko. Pero hindi ko po kinalimutan ang pag-aaral ko, inay. Sa kabila ng pagod, nag-aaral pa rin po ako sa gabi. Pinasa ko po ang lahat ng librong meron ako. Dahil po sa talino na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. At sa sipag na tinuro niyo sa akin, nagkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Sa simula mahirap po, maraming matatalinong tao. Pero hindi po ako sumuko. Nakita ko po ang inyong paglaban noon at ginaya ko lang po kayo. Tumangos si Aling Belen, ang luhay patuloy sa pag-agos. Naalala niya ang mga gabing nagtutulugan siya sa tabi ni Buboy habang ito'y nag-aaral. Kahit pagod sa paglalaba, sinisigurado niyang may mainit na kape at pagkain ang kanyang anak. Dumating po ang panahon na nagkaroon ng napakakomplikadong problema ang kumpanya. Isang computer system na walang makahanap ng solusyon. Halos lahat po ay sumuko na. Bumuntong hininga si Buboy. Gabi-gabi po ako nagtatrabaho, ilang linggo, halos hindi po ako umuwi sa apartment ko. Sabi ko po sa sarili ko, kung hindi po ito masosolusyonan, baka hindi ko matupad ang pangarap para sa inyo. Isang gabi po, habang nag-iisip, parang nagliwanag po ang lahat. Nakita ko po ang maliit na detalye na nakalimutan ng lahat. Gumawa po ako ng bagong programa at sa awa ng Diyos, ito ang nagbigay ng solusyon sa problema ng kumpanya. Bumalik po ang lahat sa normal at nalutas ang isang napakabigat na problema na nagbabanta sa kanilang operasyon. Niyakap ni Aling Belen ang kanyang anak. Ang puso'y puno ng pagmamalaki. Oh, anak ko, tunay kang pinagpala. At dahil po doon, inay, bilang pasalamat at pagkilala sa aking gawa, binigyan po ako ng kumpanya ng napakalaking bonus. Malaking halaga po ng pera, nay. Sapat na para matupad ang lahat ng pangarap natin. Sapat na po para makapagpatayo ako ng pinapangarap po nating mansyon. Tumingala si Aling Belen sa mansyon na ngayon ay hindi lang isang estrangherong estruktura, kundi isang simbolo ng pag-ibig, sakripisyo at katuparan. Ang bawat dingding, bawat bintana ay tila sumisigaw ng kwento ng kanilang buhay. Pero anak, sabi ni Aling Belen, pinunasan ng luha. Kahit kailan ay hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganito kagandang bahay. Ang gusto ko lang ay maging maayos ka. Sapat na sa akin ang nasa kubo ko. Basta alam kong ligtas at masaya ka. Ngumiti si Buboy. Alam ko po, inay, pero gusto ko pong ibalik ang lahat ng ibinigay niyo sa akin. Ang bawat pagod, ang bawat patak ng pawis, ang bawat pangarap na binuwis niyo po para sa akin. Ngayon po, inay, kayo naman po ang magpapahinga. Tumayo si Buboy, inalalayan ng kanyang ina. Halika po, pumasok po tayo. Tingnan niyo po ang loob. Ito, inay, ay simula na ng bagong buhay natin. Pumasok sila sa mansyon. Ang malawak na sala, ang matataas na kisame, ang kintab ng sahig na marmol, ang grandeng hagdanan na umaakyat sa ikalawang palapag. Ang lahat ay tila panaginip. Hinawakan ni Aling Belen ang bawat pader. Hinagod ang bawat furniture. Naniniyak na hindi ito panaginip. Mula sa pinakamaliit na kubo, sa pinakamalaking mansyon. Sa wakas, inay, hindi na kayo kailangan pa maglaba. Hindi na kayo matutulog sa sahig na kawayan. Hindi na kayo matutuluan ng ulan. Dinala ni Buboy ang kanyang ina sa isang malaking silid na may sariling banyo. Malambot na kama at balkonahe. Ito po ang inyong kwarto, nay. Dito po kayo magpapahinga. Dito po kayo mag-iisip ng mga pangarap nyo. At ako na po ang magtutupad. Niyakap ulit ni Aling Belen ang kanyang anak. Sa yakap na yon, lahat ng sakit at pagod ay naglaho. Pinalitan ni ito ng pagmamahal, pag-asa,
at ng kapayapaan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.